What's up guys? Welcome sa ating channel. Yes, welcome back guys. And thank you so much po sa mga nag-subscribe na sa ating channel. Kung ay bago po sa ating channel, syempre magpapakilala po muna ako. My name is Jocelyn Lucero. Jocelyn Lucero yan. And guys sa mga bago po dyan, like and share nyo na po ang ating video for today. Of course po, paki-subscribe na ang ating channel for today. Ayan, subscribe, bell button. Of course, yung bell button napaka-importante nan para tayo po ay updated sa mga next nating mga video. So, ang ganda ng natin for today. Ang ganda kasi nandito ako banda sa may bintana. So, ang ganda lang talaga ng kulay natin ngayon. Hindi ng liwanag tsaka ng lighting. Ayan. So everyone guys, doon na po tayo kaagad sa ating topic for today. Syempre sending good vibes po sa lahat ng ating mga cancer fighter. Isa po tayong cancer fighter, isa po tayong cancer warrior, at ang cancer po natin ay lymphoma cancer. So syempre as you can see po sa ating title, ano po yung mga senyales or simptomas ng kung paano tayo nagkaroon ng cancer. Of course, yung mga senyales na ito or mga simptomas na ito based lang po sa experience natin. Kaya naman, disclaimer po. Ayan, disclaimer po sa ating lahat na hindi po tayo expert, hindi rin po tayo doktor. Ang mga simptomas or senyales na ito ay talaga namang based on my experience and kung ano po yung tinatanong sa atin ng doktor. And syempre, mas maganda kung binibigay natin itong information na to sa lahat ng ating mga momshies and popshies din para at least may idea sila kung ano ba yung mga sintomas. Paano po ako nagkaroon ng cancer? Ayan. So, unang-una po dyan, mga momshies and popshies, kung paano po tayo nagkaroon ng cancer, ito po ay baka based on my experience din, baka risk factors po kung paano tayo nagkaroon ng cancer. Unang-una po dyan, yung bukol po natin mismo, yes. Hindi po siya halata for today. Parang something, lang tayo, vigilante. Wow! Vigilante! Hindi ko alam yon. So, unang-una po is yung bukol natin. Ito po yung lymph node na naging aggressive po sa paglaki. So, ito yung pinakauna talagang simptomas na lumabas sa akin. At yun po yung huli, ayan, na naging diagnose ko po bilang lymphoma cancer, yung bukol ko po mismo. Kung mapapansin niyo po sa first vlog, yan, sinabi ko po kung paano po siya kakapain and anything. Napaka-importante po kasi malaman natin na kung may bukol po tayo, ipapacheck kaagad natin yan sa doktor. Kasi syempre, pwedeng benign or pwedeng swollen lang or pwede rin namang yun nga, pwedeng maging suspicious for cancer. Kaya naman guys, kung may senyales kayo ng bukol, i-check natin kaagad yan sa doktor. Kasi baka naman, breast cancer. Kasi hindi natin sure, mas maganda kung mas maaga, mapacheck kaagad natin yan. Huwag kayong mag-alala, biopsy and CT scan yung gagawin dyan para ma-make sure na kung benign, edi maggagawa ng paraan yan by gamutan. Ayan. Or hindi naman kaya, by checking sa biopsy or CT scan, baka suspicious sa cancer. So, ganon. Ganon yung nangyari sa akin. Unang-una yung bukol. So, pangalawa is lagnat. Ayan. Lagi tayo nagkaka-fever. Lagi tayong may sakit. Naalala ko, last year, parang mga bandang November, October, ayan, parang every month na lang ako nagkakalagnat, nagkakasakit. Yung parang by schedule yung lagnat. Talaga, like promise, lagi tayong nilalagnat, tapos ilang weeks, ayan, o kaya ilang days, gagaling, tapos another month na naman, lagnat. Ayun pala, isa rin pala yun sa mga, for me ito yung based sa aking experience, talaga namang lagi tayong nilalagnat. Isa rin pa rin sa mga factors na baka nagkakaroon ka na ng swollen na bukol or baka nga may cancer. So, yun isa sa mga senyales. Pangatlo naman po is yung night sweats, or yung tinatawag nilang hot sweats. Ito po yung kahit na natutulog ka sa gabi tapos nakatutok sa yung electric fan or naman naka-aircon ka, social ka man sis, 'di ba? Kung social ka, talaga namang na pag malamig pero pinagpapawisan ka pa din.
yun yung na-experience ko nung nag-start na siya lumaki, nung naging aggressive na yung bukol ko, every night talaga nitong March talaga. March to June na yan. Hanggang ngayon, nakaka-experience pa din naman ako ng night sweats. Ito po yung yung pinagpapawisan ka kahit alam mo namang nakatutok sa electric fan, ang lamig-lamig naman. Ayan, tas nagna-night sweats ka. Ganon siya. Ganon yung na-feel ko talaga, like every night talagang pinagpapawisan ako. So, isa pala yun sa mga sintomas kasi tinanong sa akin yun ng hematologist ko ng doktor ko na Nag-night sweats ka ba? sabi ko, ano yun, Dok? Sabi niya, yung pinagpapawisan ka sa gabi kahit naman malamig or may electric fan ka or naka-aircon ka pero pinagpapawisan ka, yung pala yun, guys. So, isa sa mga sintomas pala yung night sweats or yung hot sweats, yung tinatawag nila. So, malaking factor pala yun sa akin kasi hindi ko pala alam na isa siya sa mga sintomas. So, then last po is definitely weight loss. Ayan guys last po yung weight loss. Grabe. From March, this year March, April, May, June, and July, or I think June ata, 4 months. Ganun lang kabilis. From yung weight ko dati, 98 kilograms. Parang obese ata ako nung mataba ako nun. Pero basta yung yung mismong timbang ko, talaga namang medyo bigatin tayo sis. 98 kilograms. Imagine. Tapos, nung nangyari na nga itong bukol ko, tapos may mga night sweats, grabe yung weight loss ko. Grabe, like, from 98 kilograms ngayon ay 70 kilograms ako noon by June. So imagine yun, do the math na lang mga ti. Ayan, from 98 to 70, grabe yung binagsak ng katawan ko noon. So, isa sa mga symptoms pala din talaga yun na meron kang cancer kasi grabe yung weight loss na yon for little span lang ng months. Talaga namang wala akong ginagawa nun as in, hindi naman ako nag-exercise. Kumakain naman ako ng maayos, 'di ba? Yun din yung sinabi ng doktor then na Ang payat mo na. gumanon yung doktor ko, like hindi yun yung talagang tamang weight ko, 70, but now I am 74. Tamang kain lang din talaga ng mga masustansyang pagkain at medyo layo-layo tayo dun sa mga pagkain na bawal sa may cancer. So yun po yung mga senyales and symptoms symptoms ng kung paano po ako nagkaroon ng cancer. Ulitin ko lang po sa ating mga viewers na disclaimer po, hindi po tayo professional, expert, hindi rin po tayo doktor. Ito po ay based lang po sa ating mismong experience at yung mga tinatanong sa atin ng mga doctors. Ayan. So, other than that, meron pa tayo. Yung isa sa mga, I think, naging reason or risk factors kung bakit tayo nagkaroon ng cancer. Actually nga, right now parang iniisip ko pa din na sa line ng magulang ko, sa line ng parents ko, ako pa lang talaga yung kauna-unahan na nagkaroon ng cancer. So, yun nga, by research na nakita ko sa isang vlogger, ito po si Ma'am Pia Besmonte. Hello, ma'am. Ayan. Shoutout na rin sa iyo. Ayan, isa po siyang breast cancer warrior. At marami akong videos na napapanood sa kanya. And yung mapapansin niyo talaga doon, na talagang yung mga research niya about sa kung ilang percentage yung may cancer sa pamilya, yung walang cancer sa pamilya, and mas malaki pala yung chance kapag wala kang inline sa family na may cancer, tapos ikaw yung first na magkakaroon. So, talagang dapat mag-ingat na yung generation na maipupundar. Maipupundar? Yung generation na next mo, ganon. So yun, mag-iingat na talaga sila when it comes to that. Ito pala yung mga risk factors na I think na nakapag-trigger at aggressive. Ganito pala yun guys, kasi with our age, with our age hanggang sa I think 40s to 50s, talagang aggressive yung cells natin. So, ito yon, isa tayo sa mga pinalad. Ayan.
sa kasamaang palad na nagkaroon ng cancer. So, unang-una pong risk factors na I think talaga na nagkaroon ako ng cancer is yung lifestyle. Unang-una yung lifestyle dyan, everyone. Kasi aminado ako na yung lifestyle ko before wasn't really good. Hindi ako healthy. At the same time, I do a lot of things na nakakapag-abuse doon sa katawan ko. Wow! English! Oh my God! Hindi guys, ano kasi, yung sa lifestyle ko, hindi talaga siya talaga ganun ka-healthy. Ayan, at inaamin ko naman din yun. Sa lifestyle, talagang first is hindi tayo nag-exercise. Aminado ako na hindi ako nag-exercise, everyone. Kasi when it comes to exercise, ang akin lang na ginagawa ko, ang exercise ko na lang, is kapag pumapasok ako sa work, nilalakad ko yung from our bahay to kanto namin. I think mga 1 meter na yon. 1 meter! Hindi ko alam yung ano, basta medyo may kalayuan na siya. Yun yung parang exercise ko na lang, tapos uwi, kain, tulog, gising, ganun. So, hindi siya healthy talaga. So, wala tayong ka-exercise. Hindi tayo naguunat. So, yun yung isa sa mga risk factors. Another one sa lifestyle is yung sleep. Ayan, puyat, guys. Naalala ko nung first kong trabaho sa call center, graveyard shift. So, imagine yung tulog na nakukuha ng isang call center. Tapos, first time ko pa. Ako pa naman, proud na proud dati na puyat ng puyat, ayan, tapos kulang ang tulog, ganyan, tapos gigising ng anong oras. So guys, right now, please change, pakipalitan na, pakibago na yung sarili na sana makakuha kayo at least 7 to 8, ayan, na sleep kasi napaka-importante po ng tulog. Napaka-importante po talaga ng tulog sa atin. Ayan. Next or last risk factor sa lifestyle is definitely yung take ng alcohol natin. Amin na natin yan, mga momshies and popshies. Na ganitong mga edaran natin na 20s. Ayan. Dahil ako po ay 25. Yung mga panahon naman talaga natin ngayon talagang lalang tayo at talagang ang tatapang natin uminom. Ayan. So ako po dati talagang for the hard drinkers din ng person. Ayan. So, I think ito yung isa sa mga risk factor last year. Ayan, dahil hindi nga tayo healthy, tapos ang dami pa nating pinupuntahang mga birthdays. Tapos pumupunta pa tayo ng Morato. Ayan, pakitigil na po, pakilesen ang pag-take ng alcohol. Kasi naalala ko, nung na-diagnose din ako, laging ang tanong sa akin kung nag-yosi ka ba, nagtitake ka ba ng alcohol palagi. Kasi yung mga factors na yon talagang may risk. Talagang mataas yung risk ng mga ganyan. So, tigil mo na sis. Tigil mo na. Ayan. Habang maaga pa. So, yun po yung mga risk factors sa lifestyle. Another one risk factors na I think baka kaya ako nagkaroon ng cancer is yung sugar content. Sa buhay ko, I really love sweets. Ayan. Parang buhay ko na yan. It's my reward. Talaga namang every time na kung malungkot ako, masaya ako, boring yung araw ko, sweets. Ayan. At definitely, isa sa mga yon, milk tea. Ayan. Diyan tayo nagkakatalo, mga momshies and popshies. Kasi, eto, inaamin ko naman, yung sugar content, sobrang laki ng consume ko po dyan. Like, yung milk tea po, ayan, milk tea. Please, ano na po yan, paki-lessen. Yung mga kumakain ng cakes, milk teas, ano pa ba, cookies, basta yung mataas yung sugar content, soft drinks. Guys, paki-lessen. Kasi naman, definitely, ang nagpapatrigger sa cancer natin is yung sugar content. Kaya marami din po, even din yung mga ibang katulad ko na cancer fighters po na nagvo-vlog, talaga namang pinagbabawalan na mag-take ng sugar content.
Kaya guys, please pakibabaan yung sugar content natin dahil definitely, ayan, yan yung mga matataas ang risk for cancer. Kasi ako, I definitely love milk tea but now binitawan ko na talaga siya at hindi na po ako nagtitake ng too much na sugar content. As in, binura ko na siya talaga. Pero minsan, hindi may iwasan na may konti akong sugar content. Pero at least, hindi siya ganun kadami na way back before na nakapag my day pa nga ako nun eh. Na meron akong milk tea. Patong-patong yung baso. So, proud pa ako nun. Eh, tignan mo naman ngayon. Hindi na ako proud. Yeah. So, ayan yung mga reasons natin. Mga, I think na kung bakit tayo nagkaroon ng cancer. So, again, disclaimer po sa atin dahil hindi po tayo professional again at ang mga binibigay ko pong information sa inyo is based on my experience. At kung ano po yung mga tinatanong sa atin ng doctors that could also help you, 'di ba? Para at least maging aware tayo at the same time mas maagang malaman ng tao ngayon na etong mga to, wag natin masyadong sobrahan. Dahil totoo nga naman, ang sobra naman talaga talagang may other effects yan sa atin. Isa pa pala, guys, ano na po ang nangyari sa atin? Yung ating update sa buhay natin. Unang-una po dyan is, since na-diagnose po tayo ng August, tayo po ngayon ay mag-i-start ng chemo this month sa PGH, which is ang Philippine General Hospital. Doon po tayo mag-i-start ng chemo sa Cancer Institute nila. Nung na-diagnose po kasi ako ng August, bale, September, talagang nandun na kami sa PGH and ginawa ko na yung mga laboratory kasi dapat normal yung mo lahat. As in, wala kang ibang sakit bukod sa cancer para ma-start mo kaagad yung chemo mo. So, ayan, napaka-importante. So, guys, marami tayong information na ibibigay sa inyo and of course, awareness na rin kasi syempre, dahil nandito tayo sa PGH, marami tayong mga pwedeng ibigay sa inyo ng mga steps kung paano makakuha ng slot for a oncologist, hematologist, and ano yung mga dapat ninyong gawin para hindi na kayo maaksaya pa sa oras at dire-diretso kayo. Kasi ako, dahil first time ko nga nagkaroon ng cancer and first time ko talaga sa lahat, medyo may mga time na medyo naaksaya yung oras. Ayan. Dahil sa mga things na hindi ko alam, pero i-share ko yun sa inyo. Paano kumuha ng blue card, white card, paano kumuha ng mga laboratories, anong kailangan gawin, kailangan ba maging maaga, dapat ba may kasama, and at the same time kung saan pwedeng makakuha ng murang PET scan. So guys, sa ating next vlog, of course, meron tayong journey, yes! Meron tayong cancer journey, which is ang ating PET scan journey, guys. Oh my God, yung PET scan, it's not your ordinary CT scan, guys. So ayun. I think that's it. If you want to comment kung meron pa kayong gustong i-add na additional kung nakakalimutan, please comment. Ayan, kung meron kayong mga suggestions, gusto niyo itanong for my next vlog para masagot natin yan, kindly comment na rin yan sa ating comment section. And guys, ayan, thank you so much for today's vlog. I hope na yung mga information na to for senyales, sintomas, ayan, ay talaga naman makapagbigay sa inyo ng awareness. And then again guys, like and share our video for today and huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para continue po tayo sa ating mga vlogs. At ito muli si Jocelyn Lucero. Jocelyn Lucero yan. And thank you guys for watching my vlog. See you po sa ating next vlog guys. Bye!